Welcome sa Dries TV. Kung interesado ka sa ganitong news, huwag kalimutang isubscribe ang ating YouTube channel. Maraming salamat! Welcome back again sa ating YouTube channel mga kakimpaw, and sa update natin ito ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan kina Kim and syempre kay Paolo Avellino. Pero bago po ang lahat, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta at pagsubaybay sa mga daily update natin. Kaya naman bilang pasasalamat, narito po ang ilang napili kong komento patungkol ito sa naging previous update. Unang komento mula po ito kay Ginang Edita Depositor. Sabi niya, right Kimi, di ba sabi, your best friend is your enemy? Sabi sa hula ni Jay Costura, itong taong 2026 ay hindi maganda sa showbiz. Nagkaroon daw ng palitan ng mga partner sa showbiz, ngayon kaya maingat, huwag magtiwala. Tama po kayo dyan, Ginang Edita Depositor. Dapat hindi po masyadong nagtitiwala si Chinita Princess sa kanyang mga kaibigan, 'di ba? Dapat nagtitira po siya mga kakimpaw or nagsisave siya ng mga info para po sa kanyang sarili kasi mamaya gamitin na naman ang mga info na yan laban sa kanya, 'di ba? Kaya sana maging matalino po si Chinita Princess mga kakimpaw sa mga sasabihan niya secret, sa mga plano po niya dahil hindi niya talaga alam kung sino ang pagkakatiwalaan niya sa kanyang mga kaibigan. Kahit nasabihing BFF, bestie yan ni Chinita Princess, iyan nga po mga kakimpaw madalas, 'di ba? Ang dahilan kung bakit nabubuking ang mga hindi dapat mabuking sa mundo ng social media. Kaya dapat maging matalino si Kim Chu sa kanyang mga pagkakatiwalaan. Sabi nga nila, 'di ba? Trust no one. Sarili mo lang ang dapat mong pagkatiwalaan sa lahat ng bagay. So maraming salamat po sa inyong komento. Ginang Edita, Depositor, God bless po at mabuhay kayo. Next comment naman. Mula po kay Ginang Corazon Reyes, sabi niya para lang hahandaan na ni Kimi ang pag-quit niya sa showbiz. Di kaya nag-aral siya ng short course na business management at parang tagak na parang di pa din siya pumipirma ng contract sa Star Magic. Napanood ko last time na pumirma siya ng contract parang last 2 years pa yon. Sa'kin lang naman 'to, pananaw baka within 1 or 2 years baka mag-quit na si Kimi. Nasabi ko lang naman 'to kasi sa lie detector test tinanong siya ni Alora, sabi niya yes daw kahit sa sister napkin di na siya nag-renew ng contract. Maraming salamat po sa komento, Ginang Corazon Reyes. Yes, tanda ko pa po yung sa lie detector test na kung saan sinabi niya nga po na huwag naman kayong sabay mag-quit sa showbiz, 'di ba? So parang pinaghahandaan na po talaga ni Kim Chu at Paolo Avellino yung magiging future nila in the susunod na taon mga kakimpaw, 'di ba? Kasi hindi nga naman po laging sikat si Kim and Paolo. Kaya talagang pinupush po ni Chinita Princess mag-aral ng short course for business management para nga naman po mag-focus na lamang siya sa kanyang business na minamanage and hopefully nga po ay mas madagdagan pa po ito ng pop-up store sa mga iba't ibang panig ng ating bansa kasi malaking tulong yan kay Kim Chu na kahit hindi na po siya nag-aartista, meron pa rin po siyang kita. Kaya marahil pinush talaga ni Kim Chu ang short course sa Paris, France na talaga namang bagong achievement, bagong knowledge, hindi nga naman po talaga tumitigil dapat ang pagtuklas sa mga bagay-bagay dito po sa ating mundo. Kaya congratulations Kim kung willing ka na talagang mag-quit sa showbiz industry. So maraming salamat po sa komento, Ginang Corazon Reyes. God bless po at mabuhay kayo. So eto na nga, pag-usapan na natin ang mga balita po na nakalap natin sa gabing ito. Tunahin na nga nating pag-usapan etong inilabas ni Chinita Princess na video sa kanyang Instagram account. Sabi nga dito, Soap Chaos Season na kung saan makikita dito na nasa beach po siya. Meron nga po nagsabi dito mga kakimpaw na ito daw yung mga video na tinago ni Kim Chu sa baol at hula nila ito ay sa Valicine or Amanpulo daw. Sabi nga ng isang netizen, is it Balazin or Amanpulo?
old photograph keep inside your gallery for so long. So ngayon niya lang po nalabas mga kakimpaw. Ito yung time na kasama niya si Paolo Avellino and talaga namang nagre-relax, sinusulit ang vacation. Ngayon niya lang po nailabas mga kakimpaw and hopefully magtuloy-tuloy na yung paglalabas niya ng mga old video and picture nila together ni Paolo. Samantalang happy birthday naman kay Miga Melay and kanina nga po binati siya nitong si Kim Cho. Sabi niya, "Happy birthday Miga, naku, nagwapa, salamat sa imong pagpakatawa sa amo permi. Love you Miga, stay healthy and happy." So ayan po mga kakimpaw, hindi nakakalimot si Kim Cho. Talagang binabati niya yung mga espesyal at mahalagang tao sa kanyang buhay. Samantalang next topic naman, pag-usapan naman natin ang tungkol dito sa write-ups for Paolo Avellino. So gaano nga naman kaya kayaman ang isang Paolo Avellino? Sabi dito, isa si Paolo Avellino sa mga itinuturing na matagumpay at well-off na aktor sa industriya ng showbiz sa Pilipinas. Bagamat hindi eksaktong ibinunyag ang kanyang kabuang yaman, tinatayang nasa 80 milyon halagang higit 150 million ang kanyang net worth base sa kanyang matagal ng karera sa telebisyon at pelikula. Malaki ang kinikita ni Paolo mula sa kanyang mga proyekto sa ABS-CBN kung saan isa siya sa mga pangunahing leading men. Dagdag pa rito ang kanyang mga endorsement at iba pang brand collaborations na nagbibigay ng milyon-milyong kita. Sa kabila ng kanyang yaman, kilala si Paolo sa pagiging low-key at hindi maluho. Mas pinipili niyang panatilihing pribado ang kanyang personal na buhay. Ngunit malinaw na nakamit na niya ang financial stability at tagumpay sa kanyang karera. Amazing mga kakimpaw, di ba? 80 million hanggang higit 150 million ang kanyang net worth. And kung inyong pansin, very low-key lang talaga si Paolo Avellino. Hindi nga naman talaga siya maluho kasi para kay Paolo ang mga binibili lamang niya ay yung mga importanteng bagay, yung talagang magagamit niya, pero kung hindi magagamit, hindi niya po yan bibilhin. Isang patunay lamang ito na talaga namang tagumpay ang karera ni Paolo Avellino until now. And kung kahapon nga po sa post na to si Kim Cho naman, ngayon si Paolo. Sabi nga ng isang netizen kahapon ang post ng Showbiz Buzz, gaano kayaman si Kim Cho today, gaano kayaman si Paolo Avellino. They both started working at their younger age. The reasons there, diligence, sipag, perseverance, tiyaga, combine them together in your career. Your harvest is being one of the richest or one of the millionaires throughout. So, ibig sabihin, kahit mag-quit si Paolo and si Chinita Princess mga kakimpaw, very stable na naman po pala yung kanilang, alam nyo yun, yung yaman nila, 'di ba? Ang dami na po nilang napundar, may mga business na din po sila, kaya kahit anong oras sila gustuhin po, pwede po silang tumigil at mag-quit sa showbiz. Dahil kaya na po nilang tumindig kahit wala po ang showbiz industry. Kaya congratulations kay Kim and kay Paolo. Kayo ba mga kakimpaw, ano ang masasabi ninyo dito? Please comment down below.